Nagreklamo ang ilang establishmento dahil sa umano'y mga peking PWD IDs. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Saan naabot ang 500 hanggang 2,500 pesos mo? Sa Valenzuela City, dumaraing ang LGU matapos ang ilang nabibisto nila na peking persons with disability ID. Lumabas sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means na sa halagang yan, may mabibili ka na sa lugar. How much raw ang bayad per ID? Ang pinakamaliit po ay 500 to 2.5 po. May mga lumalapit, nag-house to house. Then, isa po yon. Then, online, nakuha po nila. In other words, may naglalako Opo. nung fake PWD IDs. Yes po. Pero ang claim nila, akala nila Totoo po. So, parang racket nila. Yes po. Pero pinakita ng Valenzuela LGU sa pagdinig ang pagkakaiba ng peke sa orihinal na PWD ID. Bilyong piso ang pinaniniwalaang nawala sa kita ng gobyerno dahil sa mga peking PWD ID. Ayon yan kay Senator Sherwin Gatchalian. Ako, my experience, to be honest about it, may mga kaibigan ako na manginginom pero may PWD IDs. No? Gabi-gabi, inom ng inom, gabi-gabi, gimmick ng gimmick, pero may PWD ID. 88.2 billion pesos in terms of leakage is happening in our economy. Meaning, 88 billion is supposed to go to government if they are legitimate, but they're not going to government. No? The 88 billion is in the form of taxes. These fake PWD IDs are really causing a lot of economic damage. Ang bad news, sabi ng Department of Finance, may masamang epekto ito. If there are many fake IDs, it can also translate to higher prices for the general consumers. Because one, these businesses are here to make profit. And if the system is abused with these discounts, then the only way to recoup those losses is by putting a higher price. Nakikita ni Gatchalian na solusyon, pagandahin pa ang teknolohiya para maiwasan ang mga problema katulad nito. Sa Quezon City naman, ang solusyon mayroong QR code. Upon scanning this QR code, we will also verify whether if the ID is valid or not. As of the moment, this is one of our measures to prevent fake IDs here. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.